ganyan lang ako. Bawal ako umupo, natutulog ako nakatayo, na wala pinaparusahan ako hanggang nanduron. Yung habang yung mga kasama ko tumakas na namatay, dahil sa sabi nila na kasakit, pero sa ano yun, gusto ng bugbog yun. Tuwing linggo, Sabado nila ako nilalabas sa Intel, opisina ng Intel, ginagawa ko pulutan, kinukuryente ko, yung tenga ko, yung pet ko, nilalagay ng mga sili, yung mga mata ko, hanggang hindi daw nauhuli si Jeffrey Santos. Ayun ang sabi nila. Nakatayo ko, pinapahirapan ako, bawal ako painumin ng tubig, bawal ako dalawin, bawal ako bigyan ng pagkain ng pamilya ko. Na ano, rancho lang, kung ano lang yung rancho dyan, makakainin ko. Di ba? Yun no, saan punta galing? Tara utol, makinig tayo sa mga kwento ng may patunay. Makinig ka para di ka maligaw. Sabi ko, eto, tayong sabay-sabay lalabas. Pero hindi ko alam kung sa pupuntahan natin, kung ano din tayo makakarating doon. Di ba? Basta yung sinabi ko lang sa inyo, sasama ko sa isang pagsabi, pero yung pagpunta natin doon, hindi ko alam kung sa tayo ano, di ba? Siyempre, kanya-kanya na nga tayo rito, hindi sila umiwalay sa akin, hindi sila umiwalay sa akin. Eh buti ka, nadala ko yung keypad ko, kumawag ako sa ko, punta ka rito. Saan ka? Nandito ako sa ano. Ano ginawa mo? Pa-check up ako, Sabi ko, pa-check up ako, nasa emergency, sample ako, sabi ko. Nandiyan pa kayo? Wala na, pabalik na kami. Punta lang dito sa simbahan, pero nandun lang kami, nasa simbahan lang kami. Punta ka rito, dalhin mo isang motor dyan, tricycle. O kaya markila ka na lang. Eh wala si Ariel, pumapasada. Markila ng tricycle doon, sinumpo kami. Nakita ako agad. Graceville to yung pintura ba ng motor? Ito na siguro yun, wala asawa ko. Ikaw pre, sabi niya, ikaw ba yung pinapunta ni Ella na ano? Kaya ba yung ano? Papasok kami trabaho puta, iwala kami ng truck, magtatrackban na sabi niya, tara dito na, bayad na, daatin mo kami. Saan? Sa Graceville, sabi ko. Hindi, saan daw kayo sabi niya. Hindi, doon, kasi may naiwanan pa kami mga tao, natid kami ro, apat kami magkakababata, saka magkakalugar na puro di ka na bota. Dito lang, di ba? Pinuntahan ko si, sa phase 1 kami, sabi ko, tara. Kanya-kanya tayo, nandito na tayo. Pinuntahan ko si Ella sa markita niya. Nagmamarket siya, hanggang madaling araw. Nagulat sa asawa. Sabi niya, anong ginagawa mo rito? Sabi kung ina mo, sabi ko, pag di mo alam yung ano mo, sabi niya, sabi ko, hindi natin kailangan mag-away, magtalo kailangan natin, makalayo. Mag-a-alarm na to. Hiniram ko yung cellphone, kasi wala ko number ng anak ko Tumago ako si Shenan sa anak kong babae. Sabi, tawag mo si Shenan. Nawagan niya. Sabi, Shenan, kasama ko si Papa. Lakas ng tama mo, Tita Ella. Tulog ka na ba? Si Papa nakakulong Ito, kasama ko. Sabi, paano ginawa mo layakan? Hindi, tumahan. Buksan mo yung gate sa labas. Papasok ako. Wala po, sabi niya, dami ng mga pulis dito. Hindi, sabi niya, huwag ka matakot yan. Sabi niya, huwag ka matakot yan. Sabi niya, hindi pa alarm yan. Ako makakaano ko alarm yan. Pasok ako ron. Hanggang buong maghapon. Ang dami ng mga pulis. Yung bahay namin, tinayuan ng tents. Dalawang headquarters yung bahay namin. Kaya alam, uuwi ako ron sa nanay ko Hindi, cellphone lang kami. Merong asawa ko, anak na nagtatrabaho sa Jollibee. Sabi ko, makatawid. Kasi malapit kami sa tuloy na bakal Papuntang Bagong Silang Malapit kami. Sabi ko, kailangan ko lang makatawid. Kasi marami ng mga pulis Pag ginawa ng asawa ko, ginamit yung anak niya. Ginagyan akong Jollibee pa-deliver. Pati motor, nakalusot ako hanggang phase 5, Bagong Silang. Pagdating lang, naman ako, ang daming pulis, naka-picture na kami, naka-alarma na kami lahat, Mano ko ng taxi, asawa ko, hindi kasama. Sa cellphone lang kami, asawa ko. Markila ako ng taxi. Alam mo, hinatid ako sa Blooming Tree, dito sa sa Blooming Tree. Sa Tayuman, sa hotel dyan. Dito, sabi ko, hatid mo ko ng balintawak na. Sabi ko, boss, Pacquiao na lang. Sabi ko, metro na lang. Sabi ko, parang kayo, boss parang umuwi na Sabi ko, nandun na tayo, boss. Sabi ko, intindi mo na lang ako, babayaran kita, boss. Tinago ako sa compartment. Ng taxi. Hatid ako, balintawak. Maya, bumaba yung taxi, karga ng gasolina. Kala ko, ibibenta ako Maya, kumakatok. Sabi ko, nasan tayo? Hindi kayo sabi ko, hatid nyo na lang po ako ng monumento.
Gabang na po yung pamilya na asawa ko rin, naba na po. Sabi ko, babayaran ko po kayo, boss. Sabi ko, okay, mag-alala, babayaran ko po kayo. Sige, natid ako ron. Natid ako ron. Natid, ito na, nasa ano na, dito na sa dating ano, yung Victory Liner. Nandiyan na. Kita-kita kami dyan. Sabi ko, ang ginawa mo? Umakot na ako rin. Sabi niya, ano wala, iniisip yung kalagayan mo, may mananloko sa inyo. Kung pupunta ron, ang dami mga polis, galit na galit yung mga victim tulak sa inyo, wala nakapag-way, wala nakapagtulak kasi ang dami mga polis kaya, ang dami mga polis. Hinahanap ka, pati yung mga ano, yung makasama mo. Nahuli yung dalawa. Nahuli, yung dalawa patay. Dalawa nahuli. Tapos dalawa na lang kami din nahuli, si Jeff saka ako. Ito na, di ba? Kita kami. Hindi ko alam asawa ko dahil palandalan siya bu. Binigyan siya ni Wahad, yung sa Phase 12. Binigyan ng 50 grams. Sabi, hindi ko naman hinahanap yung vision yun eh. Siya lang nag-offer sa akin kasi gumagastos kami. Siyempre, pera, di ba? Ano. Sabi niya, sabi niya, iiwanan ko muna itong paninda ko. Sabi niya, malaking nababawas dito sa ano natin. Sabi niya, ano sabi niya, binigyan ako ng Wahad ng 50 grams. Sabi niya, tangin, sabi ko, problema na naman yun. Sabi niya, may tinanggap pa eh. Yung pagdating mo, pag ano mo si kararating lang yun, nagpapahinga lang ako, uwi na ako ng bahay. Sabi niya, tumatawag nga sa'yo, anak mo, si Wela. Sabi niya, kamusta yung bata? Sabi niya, hanap ka. Ito na, di ba? Sabi ko, sige, Mi, sama mo lang muna ako. Kung alam mo, nasan ako, kampante na ako, ganito. Sama kita sa lugar namin, sa may paho, sa may landas ka. May paho, sa landas ka. Lama ko yung asawa ko. Doon kami, natirimaan namin. Alam mo, malabana, lakas tumira. Siyempre, papayag ba magpakaubos, permission, di ba? Ginawa ko, sabi ko, Mi, iway mo muna yung basura mo, umuwi ka ng gaya-gaya sa Nuse. Tapos tawag tayo, contact tayo, na ano. Paano ko makakauwi ron? Wala akong ano. Sabi ko, tatawagan ko yung tropa ko. Yung John Ride, sana. Tinawagan ko, sabi ko, pre, sino yung mga asawa ko rito? Sa C3. Sa C3, malapit sa Tanigay, Caloocan City Jail. O pre, balita ko, pumuga ka. Ano lang yun, sabi ko. Alalaya ako nga lang eh. Ito nga, kasama ko umari mo. Guys, sundin ko dyan. Tumatay, lakas ng ulan. Tumatay dyan. Ito na. Nasundo niya, pre, sabi ko, tangin na. Daming polis dun, sabi ko, sa San Jose. Putang ina niya, kala mo. Yung martialo. Sana. Picture mo, nanduron. Putang ina, mga bandang alas 11 ng gabi. Huli pala asawa ko. Hinuli nila. Ginawa nilang daan para mahuli ko. Kasi marami nakakalam na kasama ko siya. Marami nakakalam. Beto, di ba? Hinuli asawa ko. Siyempre asawa ko. Na ano. Tumatawag sa akin. Sabi niya, balik na ako dyan sa paho. Alo, sunduin mo. Sabi ko, Mi, wala na tayong magsusundo ng dyan. Sabi ko, tulog is pare. Ay, Mi, kaya ramdam ko na. Iba na yung ano niya, yung klima ng salita niya. Iba na eh. Parang nahihirapan siya yung ano eh. Reply yung mga tanong ko eh. Ramdam ko. Ikaw, Mi, ano nangyari? Kaya, lalayo na tayo, sabi niya. Ano man na, nakaubos na ako, sabi niya. Iba na yung mga salita niya, iba na. Tagal niya magsalita. Salita siya. Mi, sige Mi, nasan? Sige Mi, alas 2 sa madaling araw o 2:30, may babiyahing pa-Peaceport dyan sa service. Kasi pagpapabahay kasi, may service dyan eh. Sinasakay ng mga naghahalap buhay, nag-iisda sa Peaceport. Sumabay ka na lang dyan. Tapos kapag nakasakay ka na, tumawag ka na para pupunta ko ng letre. Para susunduin kita ron. Sabi, nasa letre ka ba? Wala pa ako sa letre. Sabi ko, kung saan mo ko iniwan, nandun lang ako. Sabi niya, sige, sabi niya, tawag. Ang tagal tumawag, ako unang tumawag sa kanya. Ako unang tumawag. Ko, Mi, ano, Mi? Walang biyahe rin. Sabi ko, malaking kalukuhan niya, Mi. Hindi ako naniniwala marami niyo. Sabi ko, huli asawa. Huli. Tumawag ako sa anak kong babae, kay Shenan. Yung tinaguan ko. Nak, Sheila, pa, wala, umiyak sila Janela, sila Wela. Anak mo, nahuli si Tita Ella. Yun na. Kontrol ako ng ano yun, isip yun. Kung surrender ako ano. Kauso ko, sinasakyan ko na yung bawas. Mi, nasa ka na. Nakasakay na ako. Sabi ko, ganun ba? Sige, Mi. Pagka nasa letre ka namin sa McDo, tawag ka. Nandyan lang ako sa paligid. Sabi, yun na. Puta. Tawag siya. Sabi niya, di, nasan ka? Hindi niya alam, nasa may tricycle lang ako. Sa may tricycle. Nasaan ka ba? Sabi, hindi ko nakikita yung pala. Nandun sa may, ano ng hepe sa, ano,
sa Montero, sa sasakyan. Tapos ang daming ano, SWAT, ay dalawang SWAT, tapos mobile. Tapos bukod pa yung kotse ni Hepe. Food pa. Ito lang, di ba? Nalobat yung cellphone ko, nalobat. Pumunta ako sa terminal ng Toda, tricycle, motor. Tapos di nakiusap ako. Sabi ko, boss, baka pwede makitawag kasi asawa ko galing probinsya eh. Dito ako magkikita, hindi niya alam kasi dito eh. Lobat yung cellphone ko eh. Tinuruan niya ako. Dito sa McDo, may chargeable na hinuhulugan natin doon sa McDo. Sabi niya, yun na ano. Eh, siyempre, nakaano ko eh, may ilang yung ano ron, yung mga customers, saka yung ano, yung guardia, magkaroon pa ng issue. Hindi ako nakinig. Sabi, na boss, babayaran ko kayo, boss. Sabi ko, binigyan ko ng dalawa na siya, boss. Ano lang, sandali lang, boss, para alamin ko lang kung nasa na siya. Para alam ko kung ano oras pa ako maghihintay, kasi nagugutom na po. Sabi, eto lang, pinero na ako. Pinero na. Kausap na, hindi, nandito na kami. Nasa MC na raw sila po. Eh, may, ano ba din, underpass pa yun, yung daan sa taas. Sa letre, di ba? Flyover yung ano sa taas. Yeah. Nasa ka ba? Sabi niya, nandito na ako eh. Sabi niya, nasa ka ba? Sabi niya, akit ka sa ano, yung pinakit niya ako, di nakita na ako ng mga pulis, di ba? Nakita niya na ako, alarma na ako, napalibutan na ako. Sabi niya, nandito na ako, hindi mo ba nakikita? Sabi niya, ikong ka rito sa maliwanag na ilaw na ano. Sabi, compact yan eh. Sabi ko, compact yan. Sabi ko, di, sorry. Uli ko na ano. Sabi ko, ramdam ko naman yun, mahal kita kasi, ano nga, buntis nga siya, buntis. Kami, mahal kita di ba? Na ano, ito na, di ba? Inakit na ako, puta, tatalon na ako sa order pa tatalon na ako ron Putang na siyempre inisip ko rin, sabi ko, kaya ko to, putang ina ko, sabi ko, kaya ko to. Puro naka-sliper sa akin yung mga suot naka-sliper. Nasa bakal ako, nakaganyan ako. Wag, sabi, tutulungan ka namin. Sabi ko, ano klaseng tulong? Pagpatay? Sabi ko, pagpatay? Ha? Sabi nga, hindi, sabi ko, may kapatid din akong ganyan, sabi ni sir. May kapatid din akong ganyan, sabi niya. Yes, sir, sabi ko, sir, pangahawa ko lang sa ano niya, sir, sabi ko. Asawa mo nagpahuli siya. Sabi ko, sir, di magagawa na asawa ko ginawan daan para mahuli ako, di ba? Hindi asawa ko nagpahuli sa akin, sabi. Asawa mo. Sabi kasama ni iyak ako na yan. Huli na ako. Nasa sasakyan ako. Puta, lahat ng bugbog. Puta, sili na ano. Puta, nilalagay sa tenga ko, sa pit ko, sa bata ko. Puta, sinano ko ng bala. Sariwa pa ito sugat ko. Sabi ko, sir, patayin nyo na lang ako, sir. Sabi ko. 2 putok, 1 putok para tapos na, sir. Sabi ko. Pero hindi madadagdagan yung rango niya sa akin, sir. Sabi ko. Di naman ako, sir, sabi ko. Biktima lang ako, sir, sabi ko. Ang ina niya, yung pala yung heperon, yung bagas, yung naka-floating. Yung dating pinugaan namin, naka-floating pala yung heperon. Galit na galit, pinapapatay kami. Tangina mo, hindi mo bala, yung mga kasama mo patay na. 2 lalaki ni Jeffrey Santos na buhay na, sir, di ko naman makakilala yun, sir, sabi ko. Kasama ko ng mga tumakas yun, sir. Tangina mo, ikaw nga yung ikaw nga yung tinuturo ng sa'yo galing regalo, sabi ko, sir, wala akong alam dun, sir, sabi. Pero pinangawakan ko yung salita kong hindi aking yung regalo. Pero buti po nakalaya ka pa after ng puga mo. Opo, June 2, pumuga po kami. Ngayon, pagpuga ko po, tumagal pa po ng 4 days, June 6. Ngayon, siyempre, yung anak kong criminology, nagmamakaawa sa akin. Sabi sa akin, pa, sumuko ka na pa. Paakit na ako sa siyempre, alam ko magpapulis yung anak ko. Sabi ko, pasuko naman ako, sabi ko. Sabi niya. Alam ko, datindan yung pamilya ko, datindan. May marami na ako nakausap na kapatiran na tutulungan ka na ganito. Sabi niya, bukas, pa, kukunin ka namin na susuko ka namin. Naunahan sila ng kasi asawa ko nahuli. Ito na, di ba? Nahuli na ako. Ito na, bugbog sarado ako. Wala akong dalaw, 1 buwang kalahati. Nakaganyan lang ako. Bawal ako tumupo, natutulog ako nakatayo, na wala pinaparusahan ako hanggang nanduron. Yung habang yung mga kasama ko tumakas na namatay, dahil sabi nila na kasakit, pero sa yun, gusto ng bugbog yun.
Tuwing linggo, Sabado nila ako nilalabas sa Intel, opisina ng Intel, ginagawa ko pulutan, kinukuryente ko, yung tenga ko, yung pet ko, nilalagay ng mga sili, yung mga mata ko, hanggang hindi daw nauhuli si Jeffrey Santos. Ayun ang sabi nila, na ano. Sabi ko, sir, hindi naman po isa yung pinuntahan namin, sir. Sabi ko, unang-una, sir, sabi ko, patayin nyo na lang ako, sir, eh. Sabi ko, patayin nyo na lang ako, sir. Sabi ko, patayin nyo na. Sumusuka na ako ng dugo, sir. Sumusuka na ako. Sabi ko, alam mo ba, hinahanap ka ng mga pamilya mo? Sabi niya, meron ka pala magpupulis. Sabi ko, meron po, sir. Sabi niya. Ang ina, meron ka pupulis, gaganyan ka. Sabi ko, sir, yung pagtakas namin, sir, eh. Hindi niyo naman alam yung nararamdaman namin, sir, eh. Sabi ko. Hindi ko na sinabi yung anong dahilan. Dito na, di ba? Dilda na ako. Nakatayo ako, pinapahirapan ako. Bawal ako painumin ng tubig. Bawal ako dalawin. Bawal ako bigyan ng pagkain ng pamilya ko. Na ano, rancho lang. Kung ano lang yung rancho dyan, makakainin ko. Di ba? Sabi ko, hindi naman ako ngayon na kulong. Baka masahal pa nga rancho yung mga kinakain namin dyan. Siyempre, ayoko makadamay. Ayoko yung sabi maawa sila sa akin, mga kalugar kong ibang kalugar ko din na nakaselda ako. Kasi nilipat ako ng Selda 1 eh. Selda 1 nilipat ako. Galit na galit sa akin doon. Kasi yung mula nangyaring trahedya, yung takasan yun, dating Selda nila aircon. Tinakpan yun, tinanggal sila. Nagpurbungang araw sila. Nainita sila, pigsa buong araw. Sa amin din ano yun. Tinanggap ko yun, yung bugbog yun. Kada yung di makakaano sa mga kota ng ano ng kohop. Ako sumasalon yun, binubugbog ako, tinatakalan ako. Pagtapos nila ako takalan, ilalabas ako sa Intel. Kung tumatawag nga si Jeffrey Santos sa asawa ko, na may impormasyon na kami. Sabi ko, sir, wala naman po alam ang asawa ko rito, sir. Sabi, nakakulong po asawa ko, sir. Nakakulong po asawa ko. Tapos nandito po ako. Sabi ko, hindi ko po alam kung ano yung ano niyan, boss. Sabi ko, sir, tangina mo talaga matigas ka. Bibigyan lagi ako rito, binibigyan ako, tinatakalan ako rito. Sa talampakan, nakapatong ako sa bangko. Baseball bat. Takalan ako, sabi ko. Ginawa ako, naglaslas ako. Pagod na ako naglaslas ako. Naglaslas ako, sabi ko. Siyempre, inisip ko rin yung Maynarya. Diba? Kasi bantayan nga daw ako. Bantayan mo yan, na ano, baka kung ano gawin yan, baka sumabit na tayo dyan, na ano. Hanap lang ng dama yan. Eh, naisip ko, naglaslas ako, sabi ko. Laslas ako dahil. Uy, naglaslas na ano. Buhay pa yan. Hindi mamamatay yan. Hindi pa mamamatay. Hindi ko naman gusto mamamatay eh, sabi ko. Gusto ko lang hinto yung kahirapan ko, sabi ko. Hindi ko na kaya. Sabi ko, hindi ko na kaya. Sabi. Aminin mo na kasi kung nasa si Jeffrey, sabi ko, para matapos. Hindi ko nga alam eh, sabi ko. Hindi ko alam kung nasan yun, sabi ko. Dito na, di ba? Nasaan si Jeffrey Santos? Ayun nga po eh, pagkakaalam ko po, pinatay din po yun kasi ang alam ko talaga, isang pupunta ko, alam ko kung nasan po yun. Nasa may, ano po yun, nasa may Bataan po sa Limay, sa Bataan po. Yun. Kasi talagang tropa ko po yun. Pero hindi mo na tinuro talaga. Hindi tinuro pero alam ko po nakuha din po yun. Alam ko po pinatay din yun. Kasi pinakikiramdaman ko yung galaw ng sa loob eh. Wala na silang issue kay Jeff eh. Tapos unti-unti na lumalamig yung ano ko eh. After 1 month, isang buwang kalahati, nagulat ako, tinawagan ako ng dalo, dumalaw nanay ko. Na ano, pinalabas na ako. Nagulat kasi kailangan na nanay ko, patay na ako. Ito yung nanay ko, payat ako na ganito. Sinisisi ng nanay ko, asawa ko, sabi ko, nandito na ako na yung importante, madadalaw yun na ako. Sabi ko. Ay, importante buhay ka. Oh boy ako.